Ma'am, Ma'am Rosel? Ako po si Luella. Asawa po ni Benjamin. Asawa ko po yung nakasagasa po sa anak ninyo. Ano po yung kailangan niyo? Makikiusap po sana ulit ako sa inyo. Huwag niyo na po sampahan ng kaso yung asawa ko. Kabuanan ko na. Manganganak na po ako. Kailangan po namin siya ng anak namin. Basta po, kami po ang bahala sa lahat ng bills ng anak niyo dito sa ospital. Hindi niyo na po kailangan intindihin pa. Pati mga gamot niya o anumang kakailanganin niya. Pananagutan po namin ang nangyari sa anak niyo hanggang sa gumaling po siya. Basta huwag niyo lang po ipakulong yung asawa ko. Parang awa niyo na po, ma'am. Aksidente po yung nangyari. Wala naman pong may gusto nun. Naniniwala din naman po ako na nagsisisi po yung asawa ninyo. Salamat po, ma'am. Salamat po. Sana lang talaga tuloy-tuloy na yung pagbuti ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala, ipagdadasal ko po ang anak niyo, ma'am. Salamat po, ma'am. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Ay, Sheila. Opo. Mag-order ka pa ng mga yan sa susunod, ha? Mukhang mabenta eh. Opo, Manang Sefa. Aling Sefa, nandito na po kami. Uy! Sir Chris! Buti nakarating kayo rito at kasama mo pa to si Del. Sefa, mano po. Oh, teka, magkakilala kayo? Opo, kasi ting pupunta ako sa inyo para mag-deliver sa Manila. Itong batang itong palaging sumasalubong sa akin. Oh, buti na lang sinama ko tong baby bell ko na ito. Napakahilig sa mga bulaklak. Ay, matutuwa siya rito. Maraming bulaklak dito. Talaga po? Oo. Excited na akong makita. Daddy, pwede po ba akong pumasyal dun sa mga bulaklak? Para rin makapag-usap po kayo ng mabuti ni Aling Sefa. Sige na nga. Basta mag-iingat ka, ha? Baka kagating ka ng mga bubuyog dito. Oy, Sheila. Ay, opo. Samahan mo kaya itong batang to. Sige na, pasyal mo. Bel, ako sa ate Sheila mo. Halika, pakita ko sa iyo yung mga bulaklak. Matutuwa ka lang. Okay, lalayo, ah. Napakagandang bata at mabait pa. Manang-mana sa'yo, sir. Totoo yan. Aling Sefa. At proud ako sa batang yan. Proud ako dahil anak ko siya. Anak ko siya sa... Aling Sefa, may tumatawag lang po. Sige po. Igagawa ko kayo ng kape. Dadaling ko na lang doon. Sige po. Salamat. Okay. Oh, pare, napatawag ka. Hello, Chris. Pare, nagkausap ba kayo ni Via? Hindi pa. Bakit? Tungkol saan? Nanggaling siya dito kanina eh. Tinatanong niya kung sino yung totoong magulang ni Belle. Ipinapaamin nga niya ako kung sino yung ina ng bata. Ano sinabi mo? Pinanggit mo ba ang tungkol kay Rosel? Siyempre, hindi. Pinagtakpan kita. Bakit hindi ka makasagot, Salvio? Uulitin ko ang tanong ko. May alam ka ba tungkol sa mga tunay na magulang ni Belle? Via, hindi ko maintindihan kung ba't inaalam mo pa yung mga ito eh. Salvio, ikaw yung nagdala sa amin ng bata. Sigurado ako meron kang records.
Via, matagal na yun. At saka, wala na yung mga record sa mga pasyente ko noong time na yun. Isa pa, nangako ako dun sa nanay ng bata na hindi ko na siya babanggitin sa inyo. Sigurado ka? Oo. Ano bang wino-worry mo, ha, Via? Na babalik yung nanay ni Bel para bawiin ang bata? O baka naman may iba ka pang gustong alamin? Depende. May dapat ba akong malaman? Wala. Basta ang alam ko, masayang-masaya si Chris na nagampun kayo. Tsaka alam mo naman yun, hindi ba? Gusto-gusto niya magkaroon kayo ng anak. Papaalala ko sa'yo, Salvio. Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa akin. Kaya sana nagsasabi ka ng totoo. Hindi ko maintindihan, Via, ba't ka nagkakaganto eh? Oo, Via, nagsasabi ako ng totoo. At hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ninyo. Sana. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Kayo ni Bel. Kayo ang pamilya niya. At hindi gagawa si Chris ng kahit ano na ikasisira nito. Maniwala ka sa akin. Salamat, pare. Salamat at hindi mo binunyag ang sikreto ko. Mukha namang na-convince ko si Via. Pero pare, baka nakakahalata na ang asawa mo. Madali pa man din yun kutuban pagdating sa'yo. Tataka ako, pare. Bakit bigla siyang nagtatanong tungkol sa mga magulang ni Bel? Pare, your wife is starting to suspect something. Baka naman iniisip niya dahil sobrang mahal mo si Bel, anak mo siya sa ibang babae. Which, let's face it, is actually true. Na hindi niya pwedeng malaman. Kahit kailan, pare. Ha? Alam mo, sa totoo lang, hirap na nga ako eh. Alam mo ba, nalaman na ni Bel na ampon namin siya. Kaya, tinatanong ako ng bata kung sino ang tunay niyang magulang. Alam mo, pare, nahihirap eh. Dahil gusto ko lang sabihin sa kanya, gusto ko lang aminin sa anak ko na ako ang tunay niyang ama. Kaya hindi niya na kailangan maghanap kung sino yung tunay niyang magulang dahil nandito ako, pare. Kaya ko siyang yakapin araw-araw. Pero alam mo yun, hindi ko pwede masabi. Dahil mali, hindi po pwede. Hindi ko kaya. Naintindihan kita. Ano mo ba kung ano pa ang isang problema? Pag nalaman ni Via na anak ko si Bel kay Rosel, hindi niya matatanggap si Bel. Masisira lang ang buhay namin. Hindi rin makakabuti sa bata. Kaya anong gagawin ko? Pero pare, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Hanggang kaya ko, pare. Pare, paano pag magkita-kita kayo ni Rosel? Alam mo naman na malapit lang sa farm ni Sefa ang tinutuloy ni Rosel, hindi ba? Nandiyan ka ngayon, hindi ba? Oo. At kasama ko si Bel.